Sa bidyong ito, itatalakayin natin yung mga OLA na bago sa Play Store at yung mga OLA na medyo matagal nang wala talaga sa SEC list ng recorded on lending platform ng SEC. Okay? Kasi babalikan natin itong mga ganito para mas maintindihan ninyo na hindi lahat ng mga nasa Play Store na mga OLA ay mga rehistrado at may lisensya. Yung iba dyan, ni-remove ng SEC at yung iba dito sa mga babanggitin ko ay talagang bago lang yung kanilang mga lending platform na online dyan sa Play Store. Pero that doesn't mean na hindi talaga registrado kasi may mga lending companies na hindi nagbibigay o nagsasubmit sa SEC ng kanilang online lending platform. So yun, simulan muna natin at ang ating tatalakayin. Pero bago lahat ay maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Pakilike na rin po kung nakatulong sa inyo ang video ito at pakishare na rin po para sa ibang mga OLA victims at magkaroon sila ng mga ideya sa mga ganito klase ng mga OLA na nasa Play Store pero wala naman pala sa SEC, and then mga bago na akala natin legit o rehistrado wala naman pala sa SEC. Okay? So, pag wala sa online lending platform record ng SEC, medyo, syempre, issue na yan. Kasi kailangan nila mag-forward mag-submit. And then kung mga nasa lending company sila, kailangan nila mag-forward talaga na meron sila mga active na mga OLA sa Play Store na ginagamit para makapag-negosasyon sa mga kliyente o mga borrower na maging customer nila. Okay? So yun, unahin muna natin itong si Pocket Cash. Okay? Itong si Pocket Cash, ito po yung si sa lending company niya is si e-lending na kasama yan doon sa mga ni-remove ng SEC nung bago mag-update sila nung March 18 this year. And then sumunod dyan mga kadyani is si Support Safe Loan Online na kung saan yung kanyang lending company is si Excellent Era Lending Service Corp na isa sa mga pinakamaraming reklamo at complaint. Okay? Ang dami kasi talaga ko nito minsan nagkaroon pa nga to ng dati may nakita ako dito, dati may address pa sa apps nila pero nawala na. Siguro nakahalata na hindi talaga legit yung address na binibigay nila, no? Pero wala yan sa SEC list, tandaan nyo, wala siya sa SEC list ng registered online lending platform o recorded online lending platform. Then sunod natin si TechCash. Si Techwang Lending Corporation, yung kanyang company. Ito, madalas ko rin makita to sa mga ads sa YouTube na sinasabi na sila legit. Pero once na tinignan niyo sa SEC online lending platform recorded, is wala po sila. Pero yung Techwang nila, nakita ko naman po sa mga lending companies na nakarehistro pa rin naman doon sa kanilang lending. Pero yung TechCash mismo is wala. Medyo issue yan, tanda nyo. Medyo issue yung mga ganyang klase ng mga lending companies na wala sa registered online lending platform. Then itong si Peso Plus Loan na ang kanyang lending company is si Sun Loan Lending Investors Corporation na which is ito yung kasama doon sa parang nakita ko siya doon sa 401 lending companies na na-revoke no last week pa, di ba? Parang napansin ko siya, parang nandun hindi ko lang ma-verify talaga kasi medyo ang dami. Pero parang napansin ko si Sunloan doon, okay? So yung lending company niya is baka maaari talaga kasama doon sa mga na-revoke. So wala na nga siya sa revoke license na siya. Then yung kanyang OLA, yung Peso Plus is wala rin naman sa SEC list of recorded on lending platform. Nung kine-check ko siya, ako kasi I will always double check the SEC website bago ako gumawa ng video kung talaga ba naka-reso sila o hindi. And then, ito yung mga sumunod na mga bago na nasa Play Store na hindi ko talaga nakita as in. Okay, katandaan nyo kasi may moratorium pa yung SEC. Ibig sabihin, hindi na magdadagdag dapat na mga online lending platform, yung mga lending company na meron silang gusto i-forward o isama doon sa kanilang mga tawag doon sa kanilang korporasyon, di ba? Parang si Mocha, merong si Copperstone Lending, merong Mocha, Pera, Quickla, Facebook Pay, di ba? Yung mga ganun, parang yung mga pinaka-lending app na recorded nila na gumagana at nasa Play Store ang mag-download. Okay, and then ito po yung bago lang, kanina lang ako sumilip ng maigi sa Play Store. Nakita ko tong si Peso Suki. Okay, si Peso Suki
bago sa pandinig, di ba? Medyo sinilip ko sa SEC, recorded on a lending platform is wala. Okay? Kaya Suzuki. Pero yung kanyang lending company na Acquire Lending and Trading Corporation is nandoon. Okay, nandun po siya. Registered lending company po siya. Okay? And then tong si High Cash Peso. Sinilip ko rin siya. Wala rin talaga siya as of SEC recorded on a platform. Wala po siya doon. Ang kanyang kumpanya ay sinasabi niya ito raw yung HT Financial Lending Services. Nung sinilip ko siya sa apps, meron po kasi ako apps ng SEC ngayon na dinownload ko para mabe-verify ko yung mga lending company kung legit o rehistrado sa SEC. Ito po, yung check with the SEC, pakita ko sa inyo ba? Kumpanya HT Financial Lending, no result found. Ibig sabihin, wala silang lending company. Yun ang po yung aking na-research dyan. Then, sunod natin, itong CSCOM. CSCOM, yung sinabi ko sa inyo nakaraan na wala naman sa list ng SEC. Pero yung green packet is registered naman sa lending company. Na kapag nagbigay naman ng OTP itong CSCOM, tandaan nyo, magpapadala dyan si Easy Baro. O, di ba may issue? Si Easy Baro po ay kapatid ni Bene. Okay? Sana naliwanagan kayo doon. Yung Wing of Integrity. Yung po yung lending company. Tapos ngayon meron siyang green packet lending na medyo tawag doon, medyo complicated para sa akin. Medyo nakaka-confuse, di ba? Yung kanilang ganyang dalihan eh. Kanilang galawan. May ibang lending, tapos meron ng ibang lending, tapos yung magbibigay ng OTP, yung Easy Baro, di ba? Di hawak din sila doon. Yun lang po, no? And then itong si si O Peso BIP na bago lang din na nakita ko sa Play Store. Itong kayo ng umaga, chinek ko sila. And then ang kanyang lending company is si Huasin Lending Company. Na nung sinilip ko sa SEC, yung kanyang sinasabing lending company ni Huasin, itong kay O Peso BIP is Huasin Consulting Services. Consultation services po yung negosyo. At hindi online lending platform. No? Medyo confusing din yung kanilang mga ganitong klase ng mga systems na bakit meron silang online lending platform online sa Play Store na pwede i-download. Din, consulting services. I don't know kung ano klaseng consultation. Baka third-party consultation or something. I don't understand that thing. No? Si SEC, ewan ko kung bakit hindi ko rin mag-gets na may mga ganito tapos meron online lending platform. O maaaring nagpapasa lang sa Play Store ng kanilang mga online lending platform at mag-ooperate. Siyempre, dapat ito yung sinisilip ng SEC, di ba? Tapos, meron pang mga bago din, na tulad nito rin si GZLend Online Cash Loan App na ang pangalan naman ng company name niya na naka-registered naman sa SEC, sa lending company is Gulzara Lending Investor. Nung sinilip ko nga siya doon sa app ko, doon sa SEC na madadownload naman sa Play Store, is registered naman po siya, yung Gulzara. Yan o, yung GZLend. Okay? Kasi Gulzara, pinag-ano lang, acronym lang yung GZ. Pero, sa online lending recorded platform no, ng SEC, wala po sila. Hindi ko sila makita. Either kasi hindi pa nag-update si SEC. Pero tandaan nyo, once na hindi pa rin sila nakikita sa mga SEC online recorded platform ng SEC is medyo mag-isip na kayo. Maaring may problema, maaring hindi sila nagpo-forward, parang maaring sabihin ko nilang na fly by night na mga ola na maaring i-download sa Play Store na yun yung talaga yung sistema na which is para sa akin, tandaan nyo mag-ingat kayo no, doon sa mga ganyang klase ng ulang. Nga pala yung Daloy Cash, wala rin para yan sa SEC recorded online lending platform, yung Daloy Cash. May review ako dyan sa isa kong channel mamaya pa. Gagawa ako ng video. Panoorin nyo yung kung ano yung experience ko doon sa Daloy Cash na hindi ko siya gets. Doon ko papaliwanag yung sa video na yon, yung aking review doon sa Daloy Cash na wala sa SEC rin. Okay, so sana nakatulong ang video ito sa inyo. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat.